Hello, Capricorn! Maligayang pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus love reading para sa sign ng Capricorn. So, mabenta ang ating love reading pero it makes sense kasi Pisces season na ngayon. Pisces season meaning tayo ay very much in touch with our emotions. So, magsusulat ako ng something which reminds me of magsulat ng something, how to take advantage. Nasa vlog ko yun. Nagsusulat ako sa vlog ko, bisitahin nyo naman. Ano, how to take advantage of the Pisces season. Oh, Capricorn, ano yan? In limbo, waiting for something. Oh, you are transitioning into a new phase in your life. Maaari na for the longest time, ang tingin mo sa pag-ibig ay istorbo lamang sa iyong personal na buhay at magbabago ang pananaw. Maaari rin na ikaw ay isang stuck sa isang relationship, stuck sa isang partnership, at gagawa ka na ng paraan para tapusin ito or para mag-level up na o gumawa na ng isang move para actually parang hindi ikaw yung gagawa kasi hangman ka nga eh, waiting for your ships to come. Pwede din na seeing all sides of the situation before you fully leave the situation, before you fully leave the relationship. Alam mo yun, alam mo, ang Capricorn very methodical, very, pwedeng sabihin natin by the book, or pwede din pag-iisipan niya muna, tatrabahuhin niya muna bago siya fully mag-quit. Hindi siya quitter, pero minsan martyr siya. So, pwede din na alam mo yun, willing ka na to move on, willing ka na magsimula ng bagong chapter ng buhay mo, pero may tatapusin ka lang muna. Bago mo tapusin yun, maaaring naghihintay ka ng, ewan ko, sign. Ito na yung sign. Tapusin mo na yan. um, Hangman. Oops. Uy. Mayabong ang relationship na darating o yayabong ang di ba? Perfecto after this one, the World card. Alam mo yung kanta na Closing Time? 90s kasi yun eh. Pero Closing Time, yun, yung naalala ko. Yung vibe ng kanta na yun, Semisonic. Yung vibe ng kanta na yun, parang yung MTV nun, parang nasa cafe sila, tapos magsasara na. So, there is a full acceptance of what has happened, and you are in the process of welcoming this new opportunity. New opportunity in love. Pwede din na new opportunity to think or new opportunity na magkaroon ng ibang mindset when it comes to love. Pwedeng ganon. Ganon. Tapos, magbubunga kung ano man yung previously na ininvest mo. Parang Pisces yata yung ganon. Meron akong nasabi na sa isang reading. Sorry, hindi ko maalala. Pisces yata yun o Aquarius. Pisces, I think it's Pisces, na meron kang ininvest na good deeds in the past at bibiyayaan ka ni universe. Hindi ka nag expect ng kapalit, pero karma, good karma. You have good karma points. Marami ang iyong karma points. At alam mo yun, tinitend mo yung garden mo. What does that mean? Tinitend mo yung sarili mo, maaari nag-focus ka sa self-love, pwede din na ginawa mo yung homework mo, para ayusin yung sarili, mag-self-improve. At dahil doon, bibiyayaan ka ni universe ng something, ng pwedeng new relationship, or bagong pagtingin sa pag-ibig. Gusto ko makita kung anong ibig sabihin nitong Eight of Pentacles kasi this is not so you. Eight of Pentacles, upright is doing the work, willing to do the work. Pwede din siguro na for the longest time, ikaw yung give ng give sa relationship. So ngayon, malakas na ang paninindigan mo na hindi ka na magigive ng magigive, you will not stretch yourself way too thin. Magpo-focus ako sa sarili, ibubuhos ko ang lahat ng love na meron ako sa aking sarili. At as a result, magiging balanse ang pagtingin ko sa pag-ibig at willing na ako to receive the love that I think I deserve. Ready ka na mag-move on, ready ka na mag-transition. Pero with the hangman right here, ewan ko kung ano pa yung tinatrabaho mo para ma-welcome itong new opportunity na to. Parang feeling mo ayaw mong mag-progress or ayaw mong
alam mo yun, halimbawa, nabigyan ka ng promotion, no? Ayaw mo siyang tanggapin kasi feeling mo, kailangan mo pang, you need to do the work, kailangan mo pang mag-aral, kailangan mo pang trabahuhin yung sarili mo para mag-show up as a better individual doon sa ino-offer sa'yo. So, mukhang pwedeng doon nanggagaling si Capricorn. Meron pa siyang hinihintay na may paghihintay eh. May paghihintay ako nakikita at very patient. Very alam mo yun, naniniwala ka na slow and steady wins the race. At mukhang yun ang ginagawa mo sa iyong buhay. Mayroon ka mang sinarado na chapter ng iyong buhay. Alam mo na it wouldn't come easy. Kailangan mong trabahuhin, may kailangan kang pagtrabahuhan, or meron kang kinakailangan na kailangan mo munang makita yung facts bago ka mag-decide. So, maaaring ang parating sa'yo ay isang Pisces, Scorpio, Cancer. Very, siya, expressive of his or her affection or interest in you. Pwede din na hinihintay mo itong taon to. Pwede kasi na overseas siya, gagraduate siya, nag-aaral, nagtatrabaho pa, nasa ibang bansa, whatever, na pinaghihintay. Pwedeng itong taong to ang hinihintay mo. May hinihintay kang tao. Pwede kasi na naghihintay ka muna ng sagot niya o pwede din na naghihintay ka na makipag-break muna siya bago ka mag-take ng action. Ayaw mo magpadalos-dalos, pero handa ka na mag-take action o handa ka na para mag-transition into this new chapter. Pwede din na if you are in a relationship, Capricorn, maaaring engage ka na or long-term boyfriend-girlfriend na kayo, long-term na matagal na kayo magjowa and so gusto mo na mag-propose or gusto mo na mag-level up ang inyong relasyon. Oh, nice, di ba? Sabi ko kanina, maaaring for the longest time, you are stretching yourself way too thin or bigay ka ng bigay. Ngayon, balanse na ang lahat. Pwede din na ito ay isang milagro. Pwede din na ito ay isang babae na darating sa iyong buhay. Somebody na very, kilala niyo kung sino siya. Comfortable in her own skin. Pwedeng chill lang siya. Tingnan mo naman yung otter. Otter yata yan, no? Otter. This is a card of fertility, abundance, balanse, milagro, pwedeng ganyan. Ang Empress, ni-imbibe niya yung energy na, yun nga, comfortable in her own skin, alam niya kung ano yung gusto niya in life, very carefree. But at the same, parang Manic Pixie Dream Girl, kung alam niyo yun sa mga pelikula. Usually carefree, pero they are very interesting kasi may quirks sila. Meron silang kakaibang personality na that makes them very attractive. So, you're moving towards this person or pwede din na ikaw tong person na to at yan na yung energy na nai-imbibe mo. Very attractive and ready to move towards this. Pwede din na you are, yun nga, mag-partner kayo, matagal na kayo mag-partner, not necessarily matagal, basta mag-partner, and ready na kayo to have a baby. Ready na to have a baby. Ready na para lumevel up. At ibibigay yun sa universe. Ang gaganda ng energies ng ating ngayon, ng ating collective so far. New opportunity in love, not necessarily new opportunity, new relationship, o bagong tao sa buhay mo, but could be a transitioning to a new phase in your love life. Yun nga, magkakasal o magkakaanak o magkakaroon ng jowa, pwede din na ganun. Magta-transition into something new, into something big, into something nice, into something better. Pwede din na hindi better kasi you are in a better place right now. Nice! See? Bago mag-the world card ay judgment. Ito yung panahon na iniisip mo kung ano yun na, saan na ako papunta. Ano nang part ng buhay ko ang hindi ko pa nagagawa, ang kaya ko pang gawin, ang pwede ko pang gawin. Nandoon. So, pinagtatrabahuhan mo yun. You're doing the work para, alam mo yun, para tumaas yung karma points mo. Hindi ka nagkulang. Ginawa mo, Capricorn, ang assignment mo. At hindi ka nagkulang sa being a good person. Ganon. Seven of Swords, Coyote. Very treacherous, trickster, madiskarting tao.
Puwede din na may mga lumalapit sa'yo, very iffy ka to take on the, connection or parang kilalanin sila ng mabuti kasi may vibe sila na parang ano, mandurugas. May vibe sila na manloloko. Pero very confusing 'yan sa'kin. Gusto ko ng isang card tungkol diyan. Oh, puwede din na naloko ka dati, kaya nandun ka na sa punto ng buhay mo na sawa ka na, nag-give lang ng give or effort lang ng effort para sa ibang tao. Si Capricorn ay very masipag. Masipag ka, Capricorn, at gagawin mo ang lahat, mag-aaral ka, you will do everything para ano, makuha yung gusto mo. Naniniwala ka sa hard work will get you what you want. And with the Ten of Cups right here, this is ano, fulfilling love, fulfilling partnership, very happy, joy, emotional fulfillment, lahat na ng positive sa love, perfect, kung sabihin na nating perfect, perfect partnership, ito yun. Darating siya sa'yo. Maaaring ikaw ay naloko dati at handa ka na dumating dito sa Ten of Cups na era mo. Pero I feel that kung ikaw dati yung nagtitake ng action at gumagawa ng move, nag-aaral, nagsasakripisyo, hindi mo na era of sacrificing ngayon. Yung ibang tao na ang magsasacrifice for you. Basta, ingat ka lang na may dumating na, oh, ang ganda ng reading mo, Capricorn. Di ba yung opportunity of love to? Tapos lovers, nakuha mo yung lovers. Oh, perfect for a love reading. You will make that choice. And that choice na gagawin mo, they will choose you in return. Pak. Perfect. Alam mo, itong combination na to, kulang na lang four of wands, pero sapat na tong combination na to. Perfect, tingnan mo naman yan, no, wedding, perfect union. Ito din, union. Kung merong maglalakas ng loob, kung meron kang taong nasa isip tas hindi pa kayo, maglalakas na siya ng loob. At ikaw din, maglalakas ng loob. Pipiliin nyo ang isa't isa. Oh, ang ganda, Capricorn. Perfect reading so far. You will choose each other. Pwedeng ikakasal kayo. Parang wedding of the century. Ganon. Wedding of the century ang ganap ngayon. At you deserve it. Yun lang yung masasabi ko. You deserve it, Capricorn. Kasi lahat ng happy thoughts, happy vibe, positive energy na pwedeng makuha in one reading, nakuha mo, Capricorn. Kasi you know how to assert your boundaries. You are comfortable in your own skin. You know who you are as a person. You have that quirk. You are not shy about your personality. You will succeed. Whatever it is that the work that you have done in the past, magbubunga siya at magbubunga siya ng parang triple, doble, tenfold. So, maaaring ginawa mo yung homework mo dati at naging mabuting tao ka lang, in-improve mo lang yung sarili mo, hindi ka nanisi, lahat ng positive, tinry mo, in-effortan mo. At dahil dun, i-reward ka ni universe dahil you've done your part at bibiyayaan ka ni universe ng isang connection o na isang partnership na you may have prayed for and your wish will be granted. Pag ito wish fulfillment pa, grabe, nuknukan na. Inahulog, wait lang. Saglit lang po, nahulog ang ating ano, medyo malayo ang kanyang naabutan. Nahulog ang advice. Meron kang, kung ikaw ay stuck ngayon, ito yung current energy mo, hangman, naghihintay, ewan ko kung ano hinihintay mo. When you are stuck, seek counsel from people na iba sa opinion mo. Minsan kasi yung mga friends natin parehas lang ng mga sinasabi. Ka-level, ka-wavelength natin sila eh. So, yung mga advice nila, parehas lang din dun sa tingin natin. You might want a devil's advocate. Ano yung devil's advocate? Ito yung mga tao na kakaibang opinion sa'yo. Iba ang take nila, iba ang perspektibo nila sa mga bagay-bagay. So, maaaring hanapin mo yun sa buhay mo at humingi ka ng advice sa mga yun or chikahin mo lang sila, baka meron silang say sa opinion mo. Somebody na you are commonly in disagreement with. And meron at merong input yung mga yon na makatutulong sa'yo.
Para kumbaga meron silang simpleng sampal sa'yo na parang, "Oh, mapapaano ka, hindi ko naisip yun, Hindi mo talaga maiisip yun kung yung mga ka-wavelength mo lang na friends mo ang kausap mo. Pero pag kausap mo yung mga tao na iba yung opinion sa'yo, makikita mo yung perspective ng ibang tao. Seeing other perspectives din to eh. So, affirmation lang nito yan. So, pag kumausap ka ng tao na in disagreement with ka, may makikita ka na mag-iiba yung tingin mo sa sitwasyon at magkakaroon ka ng perspektibo na iba sa'yo at matututunan mo na makita yung sitwasyon mo objectively. Okay? So, ang advice sa'yo ni universe ay huwag kang matakot humingi ng opinion sa mga tao na in disagreement with ka. Kasi ito, nagkukwentuhan sila ng snail, no? Parang meron silang friendship. Kasi hayop yan, di ba? Tao siya. May something na sinasabi sa kanya yung snail. And syempre, language ng snail ay hindi niya language. Pero, you take it with respect and openness. Kung ano man yung sinasabi sa'yo ng mga tao na iba sa opinion mo kasi it might be helpful for you in the long run. So, kung gusto niyo ng personalized reading, punta lang kayo sa description box. Kung gusto niyo makita ko ano yung mga decks na ginamit ko, bago to ito, 2024, 2024, 2025 siya published. Alam ko 2024 yata. So, ano ba yung sasabihin ko? Kung gusto niyo personalized reading, just subscribe lamang po kayo. Kung gusto niyo mabutan ng pagdating ng mga bagong reading. So, sana makita ko ulit next time. See you soon. My name is A and thank you Capricorn. Bye-bye.